dahil nga po dyan, pati po ang hukuman, bagamat hindi pa siya napapatunayan nagkasala, matapos naming ipresenta ang mahigit kumulang 10 testigo ay nagsabi malakas ang ebidensya laban kay Ramil Madriaga, kaya nga po pinagkaitan sa kanya ang pagpapiyansa para magkaroon ng panandaliang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Yan po yung sinungaling na nagsasabi ngayon na ako daw ay personal lang naggalit sa kanya kaya siya nakasuhan ng kidnapping. Hindi po. Ebidensya po ang dahilan kung bakit siya nakasuhan ng kidnapping at ang complainant po ay ang kapulisan at ang testigo kasama po ang biktima. Bakit ngayon lang po lumabas yan? Well, ngayon lang po lumabas yan kasi ngayon lang siya pinangakuan. Nakapalit ng kasinungalingan, po pwede siya mapawalang basa doon sa mapawalang bisa ang kanyang mga kaso laban sa kanya na mga heinous, no, kidnapping for ransom. So, alam ko po na buwisit na kayo lahat, no, ngayong araw nito dahil nakita niyo pagsisinungaling nung sinungaling na si Ramil Madriaga, no. Well, alam niyo po, kaya naman niya ako dinadawit dito sa kanyang testimonya para nga paniwalaan siya dahil habang siya ay nakakulong dahil sa 2 counts of kidnapping, wala talaga siyang kredibilidad, no. Ang problema sa kanya, kahit ano pang sabihin niya dito sa kaso na hinaharap niya ngayon na dahilan kung bakit siya nakakulong, minsan na siyang napatunayan nagkasala at nasentensyahan ng bitay sa kaso rin na kidnapping, no? At yung sarili niyang abogado na responsable para mabaliktad yung conviction na yan sa Korte Suprema ay nagsasabing na pinagsisisihan niya yung naging kliyente niya si Ramil Madriaga dahil nga hindi naman niya akalaing ganitong kasinungaling itong taong ito. Pero in any case, meron tayong kasabihan, no, na ang sinungaling ay sinungaling. Okay? At yan naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Una-una, hindi po ako ang nagdemanda kay Madriaga. Ang opisyal na nagdemanda po sa kanya for 2 counts for kidnapping ay ang anti-kidnapping group ng PNP. Sila po ang tumayong complainant doon sa kaso laban sa kanya. Ano ang ginamit na ebidensya ng AKG? Pinaka-importante po ang testimonya ng mga testigo. Bukod pa dyan, yung mga testimonya ng mga miyembro ng AKG na nag-surveillance na kung paano nila nahanap yung sasakyan na ginamit sa pagdukot sa dalawang Filipino-Chinese ay naroon sa labas ng bahay ni Madriaga. Nandyan din yung testimonya ng mga pulis na sumunod doon sa kanyang pinsan nung araw na nagkaroon ng bigayan ng ransom money at sinundan nga yung pinsan na yon mula doon sa lugar kung saan nagpalitan ng pera sa Laguna papunta sa bahay niya at yung motorsiklo na sinakyan identified din na ginamit talaga sa abduction, no. So, meron pang mga text messages, no. Yung mga text messages na nagpapatunay na nagkakaroon ng komunikasyon doon sa mga kidnappers at saka doon sa mga pamilya ng mga biktima, doon din sa araw na nagbayad ng ransom at saka yung mga iba pang araw na nakikipag-negotiate sila kung magkano nga ang ransom, no? So, ibig sabihin, hindi po ako ang nagrereklamo sa kanya. Hindi po akong dahilan kung bakit siya nakasuhan. Ang dahilan po ay dahil sa reklamo ng AKG at naging basehan naman ng mga piskal para sabihin na mayroong reasonable chance of successful prosecution at probable cause laban kay Madriaga ay ang ebidensya. Ebidensya na nanggaling sa mga biktima ng kidnapping, ebidensya na galing sa PNP dahil sila nga po ay nagkaroon ng malawakan at malalimang investigasyon sa kasong ito. So dahil nga po dyan, pati po ang hukuman, bagamat hindi pa siya napapatunayan nagkasala, matapos naming ipresenta ang mahigit kumulang 10 testigo ay nagsabi malakas ang ebidensya laban kay Ramil Madriaga, kaya nga po pinagkaitan sa kanya ang pagpapiyansa para magkaroon ng panandaliang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Yan po yung sinungaling na nagsasabi ngayon na ako daw ay personal lang naggalit sa kanya kaya siya nakasuhan ng kidnapping. Hindi po. Ebidensya po ang dahilan kung bakit siya nakasuhan ng kidnapping at ang complainant po ay ang kapulisan at ang testigo kasama po ang biktima. Ang nakakalungkot lang nga po talagang binabaliwala ni Madriaga kung ganong kadugo itong kasong ito. Minapatay pong batang-batang pulis nung araw na na-recover ang mga biktima at meron ding 2 kidnapper na napatay. 3 po ang napatay dito and yet sinasabi niya figment of my imagination lang daw yung pangyayaring kidnapping. Hindi po yan totoo, no? Tanungin niyo po yan sa mga biktima ng kidnapping mismo at tanungin niyo po dyan yung sa mga kaanak ng napatay nung araw na nagkaroon ng palitan ng bayad ng
ransom money. Kaya nga po, dahil napapatunayan naman natin sinungaling si Madriaga, lahat ng sinasabi niya ay talaga naman pong puro kasinungalingan din, lalong-lalo na mga paratang niya laban kay BP Sara. Sa katunayan po, yung kanya mga sinasabi na naging empleyado siya ni BP Sara, na siya ay naging katiwala ni BP Sara, lahat naman po yan pwede niyang binanggit dun sa kanyang counter affidavit doon sa piskalya. At saka yung sinasabi niyang personal na motivation ko para kasuhan siya, ni minsan hindi po niya lidabas yan dun sa piskalya habang nagkakaroon ng preliminary investigation. Bakit ngayon lang po lumabas yan? Well, ngayon lang po lumabas yan kasi ngayon lang siya pinangakuan. Nakapalit ng kasinungalingan, po pwede siya mapawalang basa doon sa mapawalang bisa ang kanyang mga kaso laban sa kanya na mga heinous, no, kidnapping for ransom. Kaya nga po nakakalungkot, bukod pa doon sa kasinungalingan niya sa akin, kasinungalingan niya laban kay BP Sara, binababoy po ng administrasyon dahil sa kanilang kagustuhan na masiraan o sirain ng tuluyan si BP Sara, binababoy po nila ang ating sistema ng katarungan. Dahil kita nyo po halatang halata, kapalit ng kanyang kasinungalingan, nais na siyang bigyan ng special treatment. Mabuti na lang, hindi pinagbigyan ng hukuman ng paglilipat sa kanyang kulungan. Nakakalabas nga siya ngayon sa komite at ginagamit pa yung dahilan ng korte na kinakailangang ibalik siya para wag siyang matanong ng kahit sino. Para yung kanyang kasinungalingan, yan lang ang maririnig, no? At hindi naman na subject siya to cross-examination para malaman kung nagsasabi ka siya ng katotohanan. Nakakagalit po ang nangyari ngayon sa Kongreso. Dahil po sa kagustuhan nilang sirain si BP Sara bilang pinakamalaking banta sa kagustuhan ng mga Marcoses na manatili sa katungkulan, sinisira po nila yung tiwala ng ating taong bayan sa ating sistema ng katarungan. Wag naman po. Hindi po yan dapat ginagawa, lalong-lalo na ng mga mambabatas, dahil sino ngayon ang susunod sa mga batas na bubuin ng mga mambabatas kung sila mismo ay hindi sumusunod sa batas at kung sila mismo ang nag-iinganyo sa ating mga kababayan na baliwalain ang batas, baliwalain ang mga krimen na ginagawa ng mga kriminal na ginagawa pa nila ngayong mga star witnesses. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa inyong tiwala sa akin at kay BP Sara. Kahit ano na pong putik ang ibato nila sa akin at kay BP Sara, naniniwala naman po kami na may sapat na katalinuhan ang mga Pilipino para malaman kung ano ang kasinungalingan, anong katotohanan. And as God is my witness, wala po akong kahit anong krimen na ginawa laban kahit kanino.